Good news sa Gilas Pilipinas at kay Justin Brownlee sa magiging hatol ng FIBA, inilabas ni SBP President Al Panlilio. Posibleng rason na nakita umano ng FIBA sa kaso ni Brownlee, inilabas din ni SBP President Al. Ange Kwame at Justin, wala na umanong pag-asang magsama sa susunod na assignment. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Hindi man tuluyang kumpirmahin ni SBP President Al ang tungkol sa pagguba ng hatol ng FIBA kay Justin Brownlee. Inamin naman niya na positibo ang naririnig niyang balita tungkol dito. Kaya naman inatasan na umano niya si SBP Executive Director Erica D na kulitin ng FIBA tungkol sa issue. Narito ang report. Tutukan natin si SBP President Al sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Pinupus ko si SBP Executive Director Erica D na hilingin sa FIBA na bigyan tayo ng official statement. Sana wag mo munang isulat na free na si Brownlee kasi ayaw namin ma-pressure ang FIBA. Baka inuunahan namin sila dito eh. Pero yun ang naririnig natin. Pero kung pwede, hintayin mo na lang yung official statement. Pero positibo yung narinig natin. So yun na lang muna. Actually mga ka-playoffs, aminado naman si SBP President Al na wala pa talagang inilalabas na hatol ng FIBA para kay Justin sa pagiging positibo niya sa isang substance matapos ang bakbakan ng Gilas at New Zealand sa huling window ng qualifiers. Pero base na rin kay SBP President Al, maganda umano yung posibleng ibababang hatol. Problema lang, ayaw talaga nilang pangunahan ng FIBA para dito. Ayaw nilang unahan ng balita. Pero ayon umano sa narinig niya, positibo. Positibo ang ilalabas na balita ng FIBA. Ibig sabihin, magiging pabor sa Gilas ang hatol or posible na wala ng suspension para kay Justin. At kung wala ng suspension na ilalatag ang FIBA, wala nang dahilan talaga para mabulilyaso yung pagsalang ni Justin sa Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup na gaganapin ngayong August 5 to 17 sa Jeddah, Saudi Arabia. In short, good news to para sa Gilas, di ba? Hindi magbabago ng lineup or naturalized player ang ating kupunan. Yung chemistry na nabuo sa kanila sa buong serye ng qualifiers, nananatili or mananatili na naandun. Siguro magiging hamon na lang sa kanila sakaling ganito talaga yung mangyari is pumutok yung mga local players natin. Kasi aminin natin na hindi ganun kaganda ang inilalaro ng locals, lalo na sa point na natatrap sila sa depensa ng kalaban. Matapos ihayag ang positibong balita bagamat hindi pa inilalabas ng FIBA, pinasabog ni SBP President Al Panlilio ang posibleng rason bakit maganda ang magiging resulta. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano ang tansya ni SBP President Al sa ibababang balita ng FIBA? Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Yung exemption, sa tingin ko, may range ng level ng marijuana sa dugo basta wag lang lalampas. At sa tingin ko, hindi niya ginawa. May expiry din yan eh. Pero malinaw naman na gusto mong iwasan yun. So base sa pahayag ni SBP President Al, naniniwala siya na may kaukulang amount or dami ng marijuana sa katawan or dugo ng sinure ang dapat bigyan ng FIBA ng parusa. At sa tingin ng FIBA, base pa rin sa positibong pahayag ni SBP President Al, nasa limit pa rin ang nakita ng FIBA kay Justin Brownlee. Ibig sabihin, hindi ganun kadami ang nakuha or nakita sa kanya or hindi dumating sa point na inabuso ni Justin yung paggamit. Ganun na nakikita ni SBP President Al Panlilio. Or hindi ginamit ni Justin ang substance para lang mag-imbentahin niya sa bakbakan. Ang tinitingnan kasi ng FIBA is yung posibilidad na ginamit ang isang substance para mag-imbentahin na isang player sa laban, di ba? Na base sa pahayag pa rin ni SBP President Al, hindi yun nakita ng FIBA kay Justin. By the way, uulitin lang natin na wala pang inilalabas ang FIBA. May nagbigay lang siguro ng pahayag kay SBP President Al na hindi niya kinayang itago sa media. Samantala, kung positibo ang balitang inilabas ni SBP President Al para kay Justin Brownlee, inamin naman ngayon ni SBP Executive Director Erica D na posibleng hindi na natin makitang sabay na maglaro sa SEA Games si Justin Brownlee at Ange Kwame katulad ng naunang nangyari sa SEA Games na ginanap sa Cambodia. Ayon sa kanya, naghigpit ang host country. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Miss Erica D sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Para sa SEA Games, magiging mahirap lalo na dahil nakatanggap kami ng circular noong nakaraang linggo mula sa host at magiging mahigpit sila sa FIBA rules. Ang ibig sabihin nito, hindi tulad ng mga nakaraang SEA Games kung saan maaari tayong magkaroon ng Ange Kwame at Justin Brownlee sa parehong kupunan. Hindi na mangyayari yan, maliban kung makuha natin si Ange na maging local kahit paano. Pero sa palagay ko, magtatagal pa para sa FIBA na isa-alang-alang yan. So ayun na nga po yan, nagigpit na po yung Thailand. Sa kanilang bansa kasi gaganapin ngayon ng SEA Games eh. December 9 hanggang December 20 po yan. Hindi na pwede si Justin at Ange Kwame na magkasama sa Gilas. Bawal na po yan. Isa lang ang kailangan siguro. Tingin ko hindi nagustuhan ng Thailand na nangyari sa Cambodia.
kung saan Gilas po yung nag-champion doon. Ang dami kasing kinuha ng Cambodia na naturalized player Binigyan nila ng passport at ayun, nakapaglaro kaagad sa kanila. Resulta, runner-up sila ng Gilas Pilipinas. Laking banta ng Cambodia noong time na yun ang lalakas na nakuha nilang import. So para sa akin, okay lang yun. At least magiging balanse ang bawat kupunan. Walang lamangan, di ba? Tayo ang Pilipinas ang kampiyon sa SEA Games. Kaya medyo malaki rin yung nakataya dito. Sigurado tayo na pipilitin ulit ng Indonesia na agawin sa Pilipinas ang kampyonato katulad na nangyari dati. In fairness naman sa Gilas Pilipinas, alam natin na pinaghahandaan nila ang bawat competition. So tingin ko kahit mag-isa si Justin or si Hans Kwame na isa lang nila dito sa SEA Games, gagawin nila ang lahat para may depensa ang titulo ng Gilas Pilipinas. So guys, maraming salamat.